So last week, merong car meet. Naglinis ako ng kotse, niready ko lahat. Bumiyahe ako papunta sa car meet. Tumirik. Mabuti na lang, di pa ako nakakalayo. Dito pa lang siguro from my house. Siguro nakaka 3 kilometers pa lang ako. Bigla siyang pumugak, umina yung power. Tapos yung nilagay ko sa neutral, namatay makina. Mga 1 oras din ako nagkalikot. Binaklas ko pati fuel pump. Napakahirap baklasin ng fuel pump nito pero nagawa ko doon. Kaya pawis ako noon. Ang lagkit-lagkit ko dahil bumabagsak yung pressure niya. Una kong iniisip, baka sira yung fuel pump. So binuksan ko to. Nandiyan kasi yung access ng fuel pump. And pagbukas ko naman, wala naman ako nakitang kakaiba or sira. Walang butas yung hose. Tapos tinignan ko tong fuel pressure gauge niya. Usually, pag in-on ko yung ignition, papalo yan sa 4. And then kahit pag pinatay ko na yung ignition niya, titigil na yung pump, nag-i-stay pa rin siya somewhere sa 3. Tapos matagal siyang bumaba. Siguro mga 10 minutes, 15 minutes bago siya bumaba ng 0. Ang napansin ko ganito. Pag isususi mo, ignition, mag-activate na yung fuel pump, di ba? So tingnan natin. Ayan. Nandiyan na siya, di ba? So tingnan nyo pag pinatay ko yung ignition. Ignition off. See? Ang bilis bumaba ng pressure niya. Usually 10 to 15 minutes bago siya bumalik sa 0. Ang inisip ko may leak sa sa fuel line. Wala naman ako nakitang tumutulog sa ilalim. I mean, napaandar ko naman siya. Pero pag papakawalan ko yung silinyador, namamatay siya. Kaya inuwi ko na lang. Buti nakauwi ng maayos. And upon further checking, buti na lang nakita ko yung sira. Tingnan nyo to. Ito yung vacuum niya. Ito yung nag-activate, nagre-regulate sa kung anong pressure ibibigay niya sa fuel. Depende sa vacuum na makukuha niya. Tingnan nyo to. Ayun o. Kita nyo may tumulo. So basa siya ng fuel. And also this one. Dito sa taas. Ayan o. Basa ng fuel. So hindi dapat ganyan. Wala dapat nagli-leak dyan. And dito, hangin lang dapat yan. So ang tendency, nagpa-pump yung fuel pump. Nilalabas niya yung ibang fuel dito papunta sa intake manifold. Kaya nalilito yung auto na bakit ang daming fuel na pumapasok. Nadedetect ng MAF yung hangin na pumapasok. Hindi nagmamatch yung fuel. Ayan o. Yun, basa, diba? So yung diaphragm nito siguro sa loob napunit kaya nagli-leak yung fuel. Kaya magpapalit ako ngayon ng fuel pressure regulator. Bali nakabili na ako ng pamalit. Fuel pressure regulator Tomei. Hindi ko alam kung original o hindi. Salamat Shopee. And by the way, gusto ko muna i-shoutout si Mr. Andy Espina, ang aking kaibigan na from Canada. Nagbakasyon siya dito sa Pilipinas pero hindi kami nagkaroon ng pagkakataon na mag-meet. And sayang yung pagkakataon, pero sa susunod na lang siguro. Pero ang pinakamaganda dyan, nag-abala pa siya. Nagpadala siya sa akin ng pasalubong. O, diba? Seatbelt pads, tsaka lanyard na Rally Art, at may kasama pang keychain na Mitsubishi. Thank you very much Mr. Andy Espina. Sana next time makapagkita rin tayo. Para naman ma-meet natin isa't isa dahil sa messenger lang tayo nagkakausap. Shoutout sa iyo Sir Andy and salamat at nakauwi ka na dyan na maayos sa Canada. Kunin ko muna yung tools na gamitin at tayo magbaklas ng fuel pressure regulator. So una kong tanggalin itong hose, tapos yung return, tapos yung bracket. Alright? So wala nang fuel pressure, wala na mag-squirt na fuel dyan. Lugan lang natin to.
vacuum. Alright, tanggal na. Bali, ito na yung fuel pressure regulator. May laman pang gas sa loob pero buhos na lang natin. Mamaya, silipin natin kung anong sira nito, kung kaya kong buksan. Tignan naman natin kung anong laman nito. Mabili ko lang siya sa Shopee sa halagang 700 pesos. Kung may mga kasama na siyang fittings, pressure gauge, oil filled pressure gauge, and pressure regulator itself. Ang ganda ng kulay. So yung fuel pressure regulator, I think 2 years or 3 years ko rin nagamit bago siya bumigay, which is not bad para sa isang Shopee item. Kaya ganun pa rin yung binili ko. Ito pa rin yung binili ko dahil subok ko na. Although hindi ko talaga alam ang lifespan ng isang fuel regulator, pero okay na ako dito. At least kabisado ko na siya kung paano gamitin, and yung lifespan niya okay na rin para sa akin, 2 to 3 years. O bali dito ko ikakabit yung gauge, tapos dito naman yung inlet, dito naman yung outlet para sa return. So tatanggalin ko lang to. Tapos lagay ng fittings. Lalagyan ko lang ng Teflon itong mga threads nya. Bale, ito yung gagamitin ko, tsaka ito. Lagyan ko lang ng Teflon para silyado. Iyon o, kabit na siya. So lagyan ko lang ng Teflon, yung tatlo, tapos sinigpitan using 12mm wrench. Okay na siya. Ilipat ko na lang yung bracket niya dito para may mount ko siya doon sa auto. Saan na ba yung bracket? Itong bracket ito, nino ko lang to, pinabrigate ko lang para maikabit ko doon sa auto. So ready to install na siya. Nakabit ko na yung bracket and all its fittings. Kabit na natin. Should be easy na ibalik to dahil wala naman tayong binaklas na iba. Yan. Nice ba? So kapit yung ilalim. Alright. Then ito, basa pa ang gas. Let's just hope na walang factory defect itong nabili ko, dahil there's no way of testing this unless na hindi salpak mo muna at gamitin, malaman mo kung may defect. Pag meron, sorry, pwede naman isoli. Huwagan ko muna.
Yes! Okay, tapos vacuum line. Kabit dito sa taas. And then dito. So naikabit ko na siya. Now, let's test. Tingnan natin. Ay. Ignition. Tingnan natin kung papalo. Ang taas. Babaan natin. Pinatay ko, nakakita nyo nag-hold pa rin yung pressure. Pero masyado mataas yan. Sa 4 lang tayo. Paano i-adjust to? Ito. Tapos ito. Itong 12, yung locking nut nya. Tapos itong 10, yung pang-adjust. Clockwise, papataas ang pressure. Counterclockwise, pampababa ng pressure. Hanap tayong G's. Kita niya, bababa yan. I-relieve lang natin yung pressure. O, bumababa ka ba? Ayun na, bumaba na. Kailangan naka-ignition. Ngayon, bumaba na siya. Konti pa. Op. Op. Yan, okay na ako dyan. Tapos, higpitan lang to para hindi na siya magalaw. Puta, 13 pa pala to. Ay, 12. Higpitan lang. Yun. So steady na siya dyan. Sabi nila, mas maganda raw mag-adjust ang fuel pressure pag nakapatay makina or walang vacuum para mas accurate. Dahil tataas pa yan pag umandar na yung makina. So testing. Tignan muna natin pala dito kung walang gas. Tuyo. Tuyo. Okay, testing. Sana wandar. Yun, wandar. Salamat. Mababa pa oh. Dapat yan sa 4. Taasan natin ng konti. Yan. Ako konting taas pa. Yan. Yan gusto ko. Alright, walang leak. Alright. So obserbahan ko lang. Kainitin ko yung makina. Tignan natin kung ayos na ba ang lahat. So uminit na yung makina. Bumaba na yung minor. Tapos naka-aircon yan. Steady naman yung fuel pressure niya. So tignan natin kung bababa siya kagad pag pinatay yung makina. Patay yung makina. Dapat mag-stick yan sa yun. O naka-steady pa rin siya. Matagal buwaba yan. As I've said kanina, mga 10 to 15 minutes bago siya maging 0 ulit.
So walang leak. Ayos na. Pwede na ulit mag-riding. Test drive. Tayo mag-aircon. Mahal ang gas.
Success na naman tayo. Success na naman. So hindi ko nabubuksan yung lumang regulator. Naka-rivet. Kaya tamad ako. Sa tingin ko nasira dun yung diaphragm niya. Napunit, nagkaroon ng leak. Kaya reject na siya. So kahit sira yung RPM gauge ko, feeling ko medyo mataas yung minor niya. Kaya bababaan ko lang ng konti. Yan. Okay na yan. Yes. Alright. So yan lang ang short video ko for today. Salamat sa pagsama sa akin. Bago ka pa lang sa akin channel, please like, share, comment, and subscribe. Kung gusto mong magpa-shoutout, mag-message ka lang or mag-comment. So thank you very much for watching guys. I will see you in the next one. Bye!